napakagulong lugar noong araw. Dito sa lugar mismo natin ito, dito ay may madilim na nakaraan. At daman-dama natin yung panahon na hindi pa si Presidente Duterte sarit-sarit krimen, sarit-saring pangyayari na dulot, lahat ng krimen dito dulot sa illegal na droga. Libo-libong pamilya biktima sa droga ang kanilang mga anak. Alam naman natin, pagka ang isang membro ng pamilya, ito ay nalulon sa droga, lahat ng paghihirap, lahat ng pagsasakripisyo, unang-unang nararamdaman ng membro ng pamilya. Pag wala nang manakaw sa pamilya, kapitbahay na ang ninanakawan. At dumadayo na sa iba't ibang lugar para magnakaw. Kaya ang patayan sa atin dito noon, araw-araw may pamilyang lumuluha dahil biktima sa krimen na dulot ng illegal na droga. Wala nang tayong masasandalan noon dahil hindi natin maramdaman na ultimo ang ating mga kapulisan na wala na tayo ng tiwala. Dahil karamihan sa mga illegal na droga, puser, ay sila na, ay mga asset na nila. At ang kawawa ang nabibiktima, yung ating mga ordinaryong pamilya. Saksi ako sa araw-araw na krimen na nangyayari. Ilang nanay, ilang magulang, ilang ate, ilang kuya ang umiiyak bilang kapitan ako ng Barangay Batasan Hills noon. Pinakamagulo ang Distrito 2, Payatas, Holy Spirit, Silangan, Commonwealth, sentro ng krimen. Lahat yan ay dulot ng illegal na droga. Hindi mo na malalaman kung kanino ka magsusumbong dahil halos lahat ay involved ng droga ang ating akala, ating masasandalan. At alam naman po ninyo, ang inyong abang lingkod, Ultimo Police Station, niralihan natin ito dahil talamak na ang droga sa ating lugar. Nagkaroon tayo ng tunay na katahimikan at tunay na pag-asenso dahil nung ang ating presidente ay si Presidente Duterte na. Natakot ang mga pulis, natakot ang mga puser, natakot ang drug lord. Dahil pati politiko, drug lord na nung araw. Hindi nila ba nakikita nung panahon na yon? Bakit ngayon ang iniimbestigahan nila ang taong tunay nagmahal sa kapwa niya Pilipino at kapwa niya tao? Bulag ba sila? Bulag ba sila? Kahit sino, ang pag ikaw ay kriminal na nakulong ka, walang ibang hinangad ang mga kriminal na nakulong kundi makalabas. Lalapitan ka, sasabihin, gusto mong makalabas? Eto gawin mo. Idiin mo ang Presidente Duterte, idiin mo ang mga nanghuli sa iyo at ikaw ay makakalabas. Nakakalungkot po dahil tayong nakinabang
tahimik tayo. Nakakalungkot na nagkaroon tayo ng mapayapang pamumuhay nung panahon ni Presidente Duterte ay walang kibo tayo. Pero sa pagkakataon pong ito, bilang kilala ninyong leader din dito sa Distrito 2 na ito, Attorney Vic Rodriguez po, biglang dumating. ako po ay nakikiusap sa inyo. Wala ho tayong usaping politika rito. Ang pinagtatanggol natin dito, ang taong nagbigay ng kapayapaan, kaginhawaan at paramdam na may gobyerno. Kaya, ako po ay muli nagpapaalala sa inyo. Saksi naman po ninyo, buhay ko, tinaya ko rin para sa magkaroon ng kapayapaan ang ating lugar. Bilang isang tatay nyo rin, sana po magkaisa tayo, ipagtanggol natin ang Tatay Digong natin. Tatay Digong na walang ibang hinangad kundi magkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Kaya po, sa inyo, kailangan na naman po nating ipaglaban natin ang ating karapatan. Ulitin ko, walang usaping politika rito. Ang usapin dito, suportahan natin ang taong nagmahal sa atin. Ang taong nag-angat, namuri ng pagkabuhay natin. Ay, nandito po, kasama natin. Ito po, kasamahan po ng naging kapitan po rin ito sa Quezon City. Kasamahan ko po, sabay po kami nahalal na konsihal ng kapitan.